Talagang kinilig ang fans ni na Kim Chiu at Paolo Avellino matapos ang latest nilang post sa Instagram. Sa naturang post, mapapansin ang sweet at natural nilang chemistry. Simple man ang caption o larawan, ramdam agad ng fans ang kilig. Marami ang nag-comment at nag-react. Karamihan ay kinikilig at umaasang may something more sa pagitan ng dalawa, lalo na't matagal na silang iniship ng kanilang supporters. Hindi ito ang unang beses na naging usap-usapan ng kanilang closeness. Sa tuwing may bagong interaction o post sila, mabilis itong nagva-viral at nagiging trending topic online. Sa ngayon, wala pa ring kumpirmasyon mula kina Kim Chiu at Paolo Avellino tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. But clearly, tuloy-tuloy ang kilig na hatid nila sa fans. Mukhang classic case ito ng effective chemistry ni na Kim Chiu at Paolo Avellino at alam na alam ng fans kung paano palakihin ang kilig. Sa ganitong mga posts sa Instagram, dalawang bagay ang pwedeng tingnan. Una, fan service at promo value. Pareho silang artista kaya normal na ginagamit ang natural nilang chemistry para i-engage ang audience, lalo na kung may proyekto sila o may tambalan na gustong i-push. Hindi ibig sabihin nito agad na may real-life relationship pero nakakadagdag talaga ito ng excitement ng fans. Pangalawa, genuine connection. Possible pero hindi sigurado. Hindi rin naman maikakailan na may mga tambalan na nauuwi sa totoohanan, pero hanggat walang malinaw na pahayag mula sa kanila, speculation lang lahat. Nakakaaliw at harmless naman ang kilig, basta hindi tayo agad nag-a-assume. Mas okay pa rin na i-enjoy lang kung ano ang ipinapakita nila publicly at respetuhin ang personal boundaries nila. Kung susumahin, magandang kilig content siya, pero hindi pa ebidensya ng totoong relasyon at okay lang yun. Kung titingnan ng mas malalim, yung ganitong klasing balita tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino ay hindi lang simpleng kilig news. Parang bahagi na rin siya ng mas malaking kultura ng fandom at showbiz sa Pilipinas. Unang-una, hindi maikakaila na malakas talaga ang hatak ng kanilang tandem. Pareho silang may established na career at may kanya-kanya ng fanbase. Pero kapag pinagsama mo sila, may ibang klaseng chemistry na lumalabas. Yung tipong hindi pilit at parang effortless lang. Kaya kahit simpleng post lang sa Instagram, nagiging malaking usapan agad. Ibig sabihin nito, invested ang mga tao hindi lang sa trabaho nila bilang artista, kundi pati sa possibility ng real-life story nila. Pangalawa, interesting din kung paano nagre-react ang fans. Sa panahon ngayon, hindi na passive ang audience. Parang nakikibahagi na sila sa narrative. May mga nag-a-analyze ng captions, body language, timing ng posts, at kahit maliliit na detalye. Para bang bawat galaw ay may meaning. Sa isang banda, nakakatuwa kasi ipinapakita nito kung gaano kalalim ang connection ng fans sa idols nila. Pero sa kabilang banda, may konting risk din na ma-overinterpret ang mga bagay na baka normal lang naman. Pangatlo, mahalagang tandaan na bahagi rin ito ng love team culture na matagal nang umiiral sa Philippine entertainment industry. Sa ganitong setup, minsan nagiging blurred ang linya sa pagitan ng on-screen chemistry at off-screen reality. Hindi natin alam kung hanggang saan ang totoo at kung saan nagsisimula ang strategy. At siguro, bahagi na rin ng magic yung hindi natin fully alam. Sa perspective ko, okay lang kiligin at sumabay sa hype kasi yun naman talaga ang nagbibigay saya sa fans. Pero maganda ring may balanse. I-appreciate natin ang chemistry at interactions nila habang nirerespeto pa rin na may sarili silang buhay sa labas ng spotlight. Hindi lahat ng nakikita online ay buong kwento. Sa huli, kung may something man o wala, parang bonus na lang yun. Ang importante, napapasaya nila ang mga tao. At sa dami ng stress sa araw-araw, minsan sapat na yung simpleng kilig na dala lang isang post.
May ilan pang interesting na angles na pwedeng idagdag sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino, lalo na kung titingnan mo siya beyond sa kilig factor. Una, power ng timing sa social media. Hindi lang basta kung ano ang pinopost, kundi kailan ito pinopost. Minsan, ang ganitong sweet or intriguing post sa Instagram ay saktong lumalabas kapag may paparating na proyekto, guesting o announcement. Kahit walang direktang sinasabi, nagiging effective teaser siya na nagpapataas ng curiosity ng publiko. Pangalawa, branding ng kanilang tandem. Sa showbiz, mahalaga ang image. Kung mapapansin, ang vibes ni na Kim at Paulo ay medyo mature, subtle, at hindi over the top. Ito ang nagbibigay sa kanila ng unique identity na mas appealing sa audience na gusto ng mas realistic or grounded na romantic dynamic. Pangatlo, engagement economy. Ganitong klasing balita ay hindi lang para sa fans, malaki rin ang epekto nito sa engagement metrics. Likes, shares, comments, lahat yan may value sa digital space. Kapag nag-trending sila, mas nagiging visible sila sa brands, producers at media. Ibig sabihin, kahit simpleng post, may potential na buksan ng mas maraming opportunities. Pang-apat, pressure sa mga artista. Habang tumataas ang kilig at expectations, tumataas din ang pressure sa kanila. Dahil sa dami ng nagsiship, may silent expectation na sana maging totoo ang lahat. Pero sa reality, maaaring complicated ang personal lives nila. Kaya mahalagang tandaan na hindi obligasyon ng mga artista na i-fulfill ang fantasy ng fans. Panglima, longevity ng interest. Hindi lahat ng love team nagtatagal ang hype, pero sa kaso ni na Kim at Paulo, interesting kasi kahit hindi sila laging magkasama sa projects, buhay pa rin ang interes ng tao. Ibig sabihin, may organic curiosity, hindi lang siya umaasa sa constant exposure. Kung susuriin, ang ganitong balita ay parang mix ng entertainment, marketing at fan culture. Hindi mo siya pwedeng tingnan sa iisang angle lang. Parte siya ng mas malaking ecosystem kung saan lahat, fans, artists at media ay may role sa pagbuo ng story na sinusubaybayan ng publiko. Sa madaling salita, hindi ito lang simpleng viral post. Isa itong maliit na piraso ng mas malaking narrative na patuloy na sinusulat sa mata ng publiko. Nakakaloka naman ang paandar nila Kim Chiu and Paolo Avellino sa kanilang mga social media, especially sa Instagram. Si Kim Chiu, of course, nag-post siya recently ng kanyang mga ganap sa beach, di ba? Nakita mo naman, pero ang ganda ng ang ganda ng obvious naman na hindi siya ang kumuha kasi syempre, di ba? Siya yung subject eh. Ang tanong, sino ang kumuha? Pero yun, ginawa kong black and white para naman bumagay sa post naman sa IG story naman ni Paolo Avellino. Eto, ang ganap naman ni Paolo dito, yung sabi niya nga, nung di pa uso ang AI. Kailan kaya yan, di ba? So, hindi pa uso ang AI. Pero ayan na nga, nakita mo naman, di ba, si Paolo yan. Of course, dagat, pagkaganda-ganda rin. No? Si Paolo, tas yun na, nakakatuwa yung mga ganyang ganap ni Paolo. Kasi syempre, hindi ko alam kung anong intensyon at kung anong gusto niyang sabihin dyan. Dahil yun, ang galing-galing naman, parehas. Magkasunod talaga ang kanilang mga posts tungkol sa ganap nila sa dagat. I'm not sure, again, kay Paolo kung kailan pa yon, kung gaano nakatagal yon. But of course, pero nakita yung pagkakahawig, diba? Yung subject, and then, of course, pagtas ng subject, yung scenery talaga. Yan, yung dagat, yung buhangin, yung napakaganda ng paligid. Parehas sila ng ng mindset. Yung takbo ng utak nila ay halos nagkakahawig. Pero sayang di ko nakuha yung picture, yung last part. Ayan, yung lumubog siya sa buhangin. So, I'm sure ang daming kinikilig at this point dahil syempre sino ba naman yung nagkakahawig kayo ng mga posting. But of course, obvious naman na si Paolo ang gumaya sa post ni Kim Chiu. Siyempre dahil si Kim Chiu ay nauna ng mga ilang oras na at si Paolo naman ay talagang lang, parang in passing lang ang kanyang pag-post. Yung parang hindi masyadong halata na may pattern, na may
may pinagkopyahan or may pinaggayahan. Pero syempre, pwede rin namang isipin na talagang um, pumaparehas na rin talaga sila, 'di ba? Yung kumbaga yung takbo ng mga isip, takbo ng mga utak nila ay almost the same na rin. So, pero kaya lang 'di ba, ngayon mo lang maiisip si Paolo, ngayon mo lang nakikita yung mga ganyang ganap. Nakakatuwa. Yun kagad maiisip mo. Anyway, ginawa ko siyang black and white para at least parehong-pareho katulad ng sinabi ko kanina, 'di ba? Pero kasi pag sa yung color, talaga ang ganda ng scenery. Kaya si Paolo nga may pagka artistic, so black and white ang kanyang ginamit. Hindi pa sepia ha. Pa sepia, alam niyo medyo may ano pa yan parang nag-brown konti or may ibang texture pa. But this time, ayan. So lalong gumanda, lalo akong na inspire, na kilite sa mga ganun. 'Di ba? O kayo nang magsabi, 'di ba? Nakakatuwa, I'm sure nag-enjoy kayo knowing Kim Paulandia na napakataba ng mga utak, napakataba ng mga isip, kung saan-saan tumatakbo. Ako, go for it, no? Kung sa makakapagpaligaya sa inyo yung mga ganyang ganap, kung sa tingin nyo, talagang, eto yung, kasi nakakatanggal naman talaga ng pagod, lalo yung mga nasa abroad, o yung kahit nandito sa Pilipinas, lalo yung mga senior citizen, yung mga bigyan nyo lang sila ng mga konting eksena sa buhay ng Kim Pao, tuwan-tuwa na sila.